Nagpapabot ng pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At doble paggalang po sa ating magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, at pag-alaala sa mga turo't aral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wildy Stad Almeda, ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda, at sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved preachers, beloved choir, sa inyo rin po mga beloved brethren. Magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito upang siya ay aking pasalamatan. Hallelujah. Sa mga dakilang gawa niya sa akin po ay mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Pinasasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay kanyang kinabagan. Hallelujah. At sariwain ko lang po mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po save sa gawain ito mga minamahal, ay ako po isang mabisyong tao, mga minamahal, na mahilig mag-inom, mga minamahal. At ako po isa rin pong taga-usig ng ating gawain, mga minamahal. Hallelujah. Pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kinahabagan niya ako, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po i-save, mga minamahal, talagang ang buhay po namin ay talagang napakasalimuot po dahil sa sobrang pagbibisyo po na nandiyan po yung mga barkada na tatawagin nila ako para lang po mag-inom kami. Minsan, pupunta kami sa bahay nila. Minsan naman po, dadayo po sila sa akin. Saktong-sakto naman po na mga panahon na yung mga minamahal ay ang aking beloved biyanan ay nagpupuri po ng mga panahon na yun. Dahil nga po ako isang taga-usig, ay talagang sinasabayan ko po yan ng mga awitin po, mga minamahal na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na dyan po nagmumula minsan ng aming di pagkakaunawa ng aking beloved wife, mga minamahal, na sasabihan niya ako na pakahinaan mo naman ang tugtugin mo dahil nagpupuri ang aking beloved tatay. Sasabihin ko naman na bakit may hinaan, bakit dun sa gawain nyo, mas malalaki pa yung mga spirit nyo, pero hindi kayo nabibingi. Kayo ng aking mga sinasabi, mga minamahal, nung ako po'y wala sa gawain to. Hallelujah. At habang nagpapatugtog po ang aking beloved biyanan, talagang ano po yung aking beloved wife na talagang hinaan mo hanggang doon, mga minamahal, na mag-aaway na po kaming dalawa, na walang kasiglahan sa buhay, walang ano sa buhay namin, na talagang yung buhay namin noon ay hindi po kaaya-aya. Hallelujah. Kaya sariwain ko lang po mga minamahal na ako po yung kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, nung ako po yung nasave sa gawain to. Hallelujah. Na sa unat dalangin po natin ginagalang Honorable Pastor Wildy Stad Almeda, sa panalangin niya talagang naabot niya ako, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Way back 2021 po, nung ako po ay nasave sa gawain to, mga minamahal, ng may kapamaraanan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang gamitin po ako isang driver ng aking beloved Bilas, na panahon na po yun ay after pandemic po, na hinahatid ko lang po sila sa gawain, na nandyan na lagi lang ako nasa labas, nasa sasakyan lang po, mga minamahal. Talagang sa katigasan ng ulo ko, mga minamahal, talagang hindi po ako pumapasok dito sa loob para ipark po yung sasakyan ng sasakyan po na aking beloved sister, na talagang sasabihin ng mga marshal na ipasok mo. Ngunit talagang matigas po ang aking puso ng mga panahon na yun. Bangat subalit ako po hindi pa save ng mga minamahal. One day po nung hinatid ko po sila dito sa may Binangonan Outreach, mga minamahal, talagang mga panahon na yun, hindi rin ako makapaniwala na ipinasok ko po yung sasakyan dyan sa parking area na natapat po mismo dyan sa maliit na gate. At doon po, mga minamahal, habang ako'y nakikinig po ng mga awitin ng mga hindi magaganda sa loob ng sasakyan, mga minamahal, ay nakarinig po ako ng mga patotoo at mga awiting papuri. At yung pinapakinggan ko po sa sasakyan, mga minamahal, ay dali-dali ko pong pinataya. Hallelujah. At pinakinggan ko po ang mga patotoo at mga awiting papuri ng ating mga beloved choir, hanggang sa dumating na po yung pag-aawit ng ating beloved Finest Choir,
Diyan na po ako nakaramdam ng isang napakalamig na hangin na pumasok po sa loob ng isang hallelujah, na nung ako po hindi saved, di ko po alam kung ibig sabihin nung mga pakiramdam na yon, hallelujah, na sabi ko po sa sarili ko, bakit biglang nanlamig yung katawan ko? At doon nga po mga minamahal, pagkapakiramdam ko yung pakiramdam na yan, na pumasok sa aking mga kalamnan hanggang ulo, papunta sa ulo mga minamahal, talagang napakasarap pakiramdam mga minamahal, hallelujah, na mga panahon na yon ay dali-dali ko pong dinampot ang aking cellphone at chinat ko po ang aking beloved wife na sabi ko sa kanya, sa susunod na linggo, dadalo na ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinasasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na naabot ako ng panalangin ng ating ginagalang Dearly Honorable Pastor Bill Stalon Meda, at kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na isang hamak lang na taga-usig ng gawain, subalit kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinasasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon na naghimala siya sa aking buhay, mga minamahal, na nung last month lang po yung last month na ako po ay nagbabaybay po sa kahabaan po ng Aurora Boulevard. Nandyan po na talagang ang takbo ko po medyo hindi po masasabing mabilis, hindi po masasabing mabagal, na may sinusundan po ako na isang puting sasakyan sa aking unahan, papakyat po ng overpass, may nagpahiwatig sa akin na sabi na kumanan ka, bagamat yung takbo po ng nasa unahan ko ay medyo mabagal lang siya, at yung takbo po ng nasa likuran niya ay mabilis, may nagpahiwatig po sa akin na kumanan ka. At pagkanan ko po yan, mga minamahal, ay nandiyan na po ang isang itim na sasakyan na bigla-bigla na lang pong bumangga sa likuran ng puting sasakyan. At doon po ay napahaliluya na lang po sa aking isipan na talagang hallelujah, kung wala po ako sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang palaman po ang aabutin ko dyan, mga minamahal, hallelujah. Kaya pinasasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y kanyang kinahabagan at niligtas sa isang kapahamakan. At nung mga panahon na yung mga minamahal ay Wednesday po yun, pag diretso ko po sa trabaho noon, talagang sabi ko, desire ko po na dumalo sa gawain. Kaya sabi ko sa bisor ko, dahil nga po sa nangyari na yun na, Sir, mag-half day ako. Ngunit talagang yung mga kaaway ng ating gawain, talagang nandyan na hinahadlangan tayo, hallelujah, na sabi ko, pumunta po ako sa timekeeping namin, minamahal, na sabi ko, Sir, baka may half day sleep kayo dyan. Ang sabi lang sa akin, wala, naubusan daw, magpapaprint pa daw sila, hallelujah. Talagang ang kaaway, mga minahal, ay humahad lang, subalit sa mahal na Panginoon, walang imposible, hallelujah. Nang ako po ay umalis dun sa timekeeping, kasi pag nag-print po sila doon, malamang aabutin po na hanggang alas 4 ang pagbibigay nila ng half day sleep. Talagang hindi po ako aabot sa gawain. Pero nung mga panahon na umalis po ako sa timekeeping, umalik po ako sa barracks namin, nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. So nadalangin natin ginagalang na pastor, time po sa aking isipan na sana may magbigay sa akin ng half day sleep, o kaya man lang may makuha ko. Habang ako po ay naglalakad pabalik po sa aming barracks, ay namahinga lang po ako ng konti. Mga minuto lang po siguro, mga minamahal. Bigla na naisipan ko ulit bumalik sa aming timekeeping para kulitin po kung talagang makakapagpapinta po sila. Habang ako po ay naglalakad papunta po sa aming timekeeping, mga minamahal, meron po akong nakitang isang papel na nakataob. At yung nakataob na yun, hindi ko po nakita kung anong nilalaman. Subalit nung mga panahon na yun, hallelujah, nung dinampot ko po yung papel na yan, talagang ang mahal na Panginoon, hallelujah, abutin niya ang kanyang anak para lang makadalo sa gawain, hallelujah. Na pagtingin ko po sa papel na yan, mga minamahal, ay talagang pagtingin ko po yan, half day sleep po ang nakalagay, at nakakuha po ako agad ng papel, at dali-dali po ako pumunta sa aming engineering para po yan ay aking papirmahan para po ako ay
uwi na po at makadalo po sa gawain ng ating banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kahit anong hadlang po ng kaaway, talagang ang kanyang anak ay gagabayan niya. Walang makakaano sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil desire ko po talagang dumalon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa nangyari po sa akin ng mga panahon na yun. Hallelujah. Kaya pinasasalamatan ko rin natin pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kahimalaan na ginawa niya sa aming buhay, lalong-lalo po sa aking beloved son nung way back 2022 po, May 18 po yun, 2022, na ang aking beloved son po ay talagang napakapayat po yan, mga minamahal. Hallelujah. Na sa edad niya po yun, talagang masasabi mong talagang hindi niya kakayanin yung temperatura na ibibigay sa kanya ng kalaban, mga minamahal, na ang lagnat niya ay halos pumalo po ng 40 degree po yan, na talagang yung hawak-hawak po siya ng aking beloved sister, aking sister-in-law na napakainit po ng katawan, nilalagnat po ng mga panahon na yon. Hallelujah. Na ito na nga po aking pamangkin na tinawag niya po ang aking beloved wife na sabi, tita, si Clyde nandun, kinukumbulsyon, halos nangingisay na daw po. Sakto naman po, mga minamay, hallelujah, na dun sa bahay namin, malapit po yung ginagawa ng aking beloved brother-in-law, na kung saan po, kinalong niya po yung aking beloved son na talagang sa kamay niya po, mga minamahal, sa sobrang init po ng katawan ng aking beloved son, talagang tumirik na po mga mata niya, mga minamahal, hallelujah. Kaya nakakatarantahan na po sila na hindi na po nila alam yung gagawin. Subalit, nanindigan po aking beloved brother-in-law na huwag kayong mataranta, manalangin kayo, manalangin tayo. Sa unat dalangin po natin ginagalang Honorable Pastor Wedestal Almeida, nanalangin po sila, kinasaut po nila yung demonyong kamatayan in 3 times po yan. Kaya aking beloved son ay muling binuhay po na aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Kaya pinasasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na years ng 2022 hanggang ngayon po ay talagang aking beloved son ay na dating payat ay pinalulusog po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord. Pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang pagbibigay niya po ng kalakasan sa akin, sa aking mga anak, lalong-lalo po sa aking beloved daughter na ngayon po ay nasa ikalawang sekundarya na po na kanyang pag-aaral sa koleyo. Mga minamahal, na nandyan po na talagang kinahabagan siya natin pinakamamahal na Panginoon dahil sa panalangin ng ating ginagalang pastor ay talagang ang aking beloved daughter na yan ay pinagkalooban ng ating pinakamamahal ng Panginoon ng full scholarship po sa kanyang school na pinag-aaral. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinasasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na binibigyan niya ako ng kalakasan at ang aking mga anak, binibigyan niya ng kalakasan, katalinuhan, hallelujah. Kaya ang lahat ng pasasalamat sa physical, material, higit isahat sa spiritual, kaya ang lahat ng papupuri, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. God bless you po, beloved Brother Raiden Pelesmino, sa pinagpalang patutunayan. At ngayon po, mga minamahal, akin na pong tinatawagan ang ating beloved sister, Lorila Flores, with Alay. At susundan po siya ng ating beloved brother, James Baron. Pray with special number din po. Praise the Lord. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our dearest Jesus Christ. Hallelujah. And I give the double honor to our beloved parents in the Lord as we remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And I also give thanks and greetings to their beloved children and to their beloved families. At sa inyo po, mga minamahal. At paggalang din po sa ating
mga beloved preacher, sa ating mga instrumentalist, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran na dumalo sa mga oras na ito. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. At muli, dinala niyo po akong muli magpasalamat dito po sa inyong sa kanyang hallelujah. Banal na pulpito na to, magpasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang kabutihan sa aking buhay at sa amin ng aking mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na, ako po ay nagpapasalamat. Hallelujah, salamat dahil binigyan niya ako ng kalakasan. Hallelujah, confident na makapagpasalamat ngayon sa gabing ito. Sa totoo lang mga minamahalin, nagdadalawang isip po ako magpasalamat ngayong gabi, pero on the way mga minamahal, yung nasakyan ko kanina is Christian din, and nagkwento siya sa akin about being thankful for being Christians, na nakakilala sa ating pinakamamahal Jesus, hindi man sa gawain natin, ngunit kinikilala ang ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. Nagkukwento siya sa akin na pagpapasalamat niya, and doon, bago ko kasi umalis sa aming tahanan, nanalangin ako sa Panginoon na kung kalooban niya na magpasalamat ako sa gabing ito, siya mismo magalis ng mga hadlang. And yun na nga yung binigay sa akin ng ating pinakamamahal Jesus na sign na talaga magpasalamat, dahil pinaalala niya na dapat talaga magpasalamat ako sa lahat ng kabutihan niya sa aming buhay, lalong-lalo sa pagpasok ng taon na ito. Hallelujah. Napakaraming kabutihan sa aming buhay, mga pagpapalang pisikal, pinansyal, lalong-lalo na sa spiritual, mga minamahal, lalong-lalo na sa akin. Bagamat yung ibang family member namin is totally backslider na mga minamahal, ngunit dinadakila ko pa rin natin pinakamamahal na Jesus dahil hindi niya kami pinapabayaan. Hallelujah, sa lahat ng aming pangailangan sa araw-araw, sa aming kalusugan, lalong-lalo na sa aming pamumuhay sa araw-araw, sa aming kakainin, lalong-lalo na sa aming sariling tahanan, natutuluyan mga minamahal. Dahil sa rewind ko lamang po mga minamahal, bago po kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kung anumang meron kami sa mga oras na ito, grabing mga pagsubok, mga problema, hallelujah, na katulad nga ng sabi nila, mga minamahal, hindi palaging rosas ang buhay, mga minamahal. Almost 20 years na kami sa banal na gawain, hallelujah. At hindi basta-basta yung buhay bilang Kristiyano, mga minamahal. Hindi ka agad-agad ipinagkakalob ng mahal Panginoon ng lahat, dahil yung iba iniisip ka agad na ipinagkakalob ka agad ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit sa totoo lang, mga minamahal, ang unang ipinagkakalob niya sa atin yung kapayapaan sa ating puso't isipan na palagi nating kailangan sa ating buhay, nagiging kalakasan natin sa araw-araw, mga minamahal. For almost 15 years, mga minamahal, lagi kami nangungupahan, mga minamahal. For 15 years, mga minamahal, talagang every time na mag-a-avail kami ng lupa, mga minamahal, nahadlangan yan, mga minamahal. Nasabi nga nila, kapag hindi pa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang hindi pa niya kalooban, mga minamahal. For 15 years, mga minamahal, talagang hindi pa ipinagkaloob sa amin ng pinakamamahal na Jesus yan. At hindi kami nag-doubt, mga minamahal, dahil alam namin darating ang araw na ipagkakalob din sa amin ng ating pinakamamahal na Jesus ang lahat. For 15 years, mga minamahal, last year lang, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat dahil unexpected talaga na ginamit ako ng mga sa family member namin na talagang hindi ko talagang unexpected, mga minamahal, yung pinanggalingan ng financial, dahil sa ang yabang lingkod hindi nakatapos ng pag-aaral, mga minamahal, ng college, pero kalooban ng mahal Panginoon, pinagkalooban ako ng NC2 sa agriculture, mga minamahal. Talagang pinagpapasalamat ko yan. Bago ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus yan, napakaraming pagsubok at problema, lalong-lalo na sa inyong abang lingkod. Almost 20 years, mga minamahal, kami sa banal na gawain, pero ang inyong abang lingkod nag-backslide. 3 years ago, nag-backslide ang inyong abang lingkod. Talagang sabi nila, pag nawala ka sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang para kang tupang ligaw. Hindi mo alam talaga kung saan ka natutungo, saan ka dadalhin ng kapalaran, mga minamahal.
Kaya, ang ating pinakamamahal na Jesus, hindi ako pinabayaan sa loob ng 5 years na ako'y nanlamig, nalupay-pay at talagang nakalimot mga minamahal. Nandyan na natuto kong uminom, nakakilala ng mga barkada na hindi talaga kaaya sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit, nandyan din mga minamahal na sa loob ng ilang taon mga minamahal na nanlamig ang inyong abang lingkod. Nandyan na pumasok din ako sa isang toxic relationship na marriage not granted, mga minamahal, kung saan I even given birth to my son without marriage, mga minamahal, na talagang karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit sabi nga nila, kapag pinili ka ng ating pinakamamahal na Jesus, on the process na nagbabackslide ka, nandyan pa rin yung paalala niya sa atin, mga minamahal. Nasa kalagitnaan na panlalamig ko na yan, nandyan yung walang humpay na mga paalala niya sa akin, sa aking mga panaginip. Nandyan yung rapture, mga minamahal. Nandyan lahat-lahat ng mga paalala niya. Nasa harap ko mismo, nagkakatotoong bawat isang panaginip na yan, mga minamahal. And to the point na isang araw, mga minamahal, yung aking panaginip, one night, mga minamahal, nagkaroon ako ng panaginip. Talagang paggising ko, mga minamahal, kusang lumabas sa bibig ko, nasabi ko, gusto ko nang bumalik sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil noong mga panahon na yan, grabe talaga nun. Ginising ako ng ating pinakamamahal na Jesus dahil paggising ko na yan, nakita ko yung sarili ko sa salamin, mga minamahal, naka-short, wala sa kabanalan, mga minamahal, totally wala, hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi nakaaya-aya sa iyong banal na harapan mo. At alam ko, hindi mo kinalulugdan tong gawa ko. Mahal Jesus, kung kalooban mo pa makabalik ako, dahil mga minamahal, on the process, mga minamahal, nung time na nag-backslide ako, hallelujah. Nariyaan na napapaligiran ako ng mga sanlibutan, walang ibang ginawa kundi tuwing nakakaisip akong bumalik sa ating banal na gawain, nandiyan yung paghadlang nila, mga minamahal, ginagamit ng kaaway. Kaya, dati mga minamahal, nung binigyan ako ng sign ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, nandyan ginamit niya yung biological father na aking beloved son, na kung saan hindi man kalugod-lugod hallelujah, hindi man kalugod-lugod sa harapan ng iba, hallelujah, nandyan na ginamit ng ating pinakamamahal na Jesus yan. Every time na nagpaplano ko ng marriage, hindi yan ginagrant ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil yan ang pinaka-ginagamit ng kaaway na tinahadlangan ako. Dahil sa tuwing dadalo ko ng banal na gawain, nandyan yung paghadlang niya. Kaya one day, mga minamahal, in the midst of depression, mga minamahal, dahil sa sobrang toxic nga ng family na napuntahan ko, mga minamahal, ang sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus, mahal na Jesus, kung hindi ako para dito sa lugar na to, alisin mo ko. Dahil, mga minamahal, grabing depression yung nararanasan ko sa lugar na yun. Kaya sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah. One day, mga minamahal, talagang ginising ako ng malapay noon. Ang sabi ko, mahal na Jesus, kung hindi ako para sa lugar na to, ikaw mismo tumulong sa akin na makaalis dito. Hallelujah, mga minamahal. Sa dako ng Ilocos Norte kasi, mga minamahal, matagal nang walang outstation doon sa amin for so many years. And mga minamahal, pag talagang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, walang imposible. For so many years na walang gawain malapit sa amin, mga minamahal, ang pinakamalapit is 2 to 3 hours na biyahe, mga minamahal. After ko manalangin ng sobra sa ating pinakamahal na Jesus, na talagang iniyak ko sa malapay noon na kung hindi ako para dito, mga mahal na Jesus, alisin mo ko. Kinabukasan, mga minamahal, kinabukasan din, sumagot ang ating pinakamamahal na Jesus. For so many years na walang outstation sa aming lugar, mga minamahal, dahil talagang probinsya, bigla na lang nagkaroon ng Bible study, mga minamahal. Amen. Lord of God. Hallelujah. Talagang hindi ako nagdalawang isip, mga minamahal, dumalo ko sa banal na gawain, tinanong nila ako saan ka pupunta. Ang sabi ko nila, wala akong sinagot, mga minamahal, basta nagbihis ako. Ang sabi ko lang, pupunta ako sa mahal na Panginoon, nasasambihin ko siya sa araw na to at walang makakapaghadlang sa akin. Pagpunta ko sa banal na gawain, mga minamahal, malayo pa lang ako.
hindi pa nag-umpisa yung banal na gawain, nariyan na yung pagtulo ng aking luha. Nandyan yung kagalakan, kapayapaan sa aking puso't isipan, pag-welcome ng ating pinakamamalusus. Nasabi ko, nung time na yung mga minamahal, dumalo ko, talagang iniyak ko sa malapay na ng lahat-lahat mga minamahal. Pero bilang katigasan ng ulo mga minamahal, hindi pa dyan nagtapos yung katigasan ng ulo ko. Nariyan mga minamahal na humingi pa ako ng another sign sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi ako para doon sa lugar na yon. Sabi ko, Mahal na Jesus, kung talagang hindi ako para dito, alisin mo ko. Kung bubuhin mo pa yung family na meron ako at para sa akin ito, baguhin mo yung beloved father ng anak ko. Mga minamahal, hindi man kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus at sa inyo mga minamahal, pero pag hindi talaga kalooban ng ating pinakamahal na Jesus, nariyan ang mga hadlang. Instead na nagbago yan mga minamahal, talagang grabing ginamit ng kaaway. Nandyan yung pananalangin ko, grabing pagluhod ko sa ating pinakamahal na Jesus, ngunit talagang hindi granted mga minamahal dahil buong family nila ayaw talaga. Ayaw sa akin at ayaw sa banal na gawain. Ang sabi nila, kulto daw ito mga minamahal. Palagi daw umaawit na kung ano-ano dahil pag nagpapasalamat daw kung ano-ano sinasabi natin, ngunit hindi ako nagpatinag mga minamahal. Ang sabi ko sa kanila, ito ang tunay na banal na gawain ng ating pinakamahal na Jesus. Nandito ang himala na hindi makikita sa ibang gawain. Amen. Kaya alam niyo mga minamahal, nung pagkatapos kong manalangin niya, nasabi ko, Mahal na Jesus, kung hindi ako para dito, pagdating din ng gabi mga minamahal, ipinagkaloob sa out of nowhere mga minamahal online, katatapos lang ng pandemic mga minamahal. Bigla na lang online sa lahat ng online platform sa phone ko mga minamahal, walang iba pinapakita sa akin kundi mga job offer mga minamahal, mga online application. Sabi ko, walang imposible sa iyo kung mga minamahal, after that night, nag-try ako mga minamahal, pero wala talaga sa puso ko na kompleto. Dun sinubok ko lang ang ating pinakamamahal na Jesus ko anong sagot niya. Ngunit, alam niyo mga minamahal, kinabukasan, halos lahat ng online application na yan, 3 to 4 na application na yan, lahat yan sabay-sabay na tumawag, nag-email sa akin mga minamahal. Nandyan tumawag sa akin, nagkaroon kami ng usapan mga minamahal. And then after nung online application na yung mga minamahal, pinapapunta na nila ako ng Manila for final interview na mga minamahal kaagad. That time mga minamahal, dun ko na-realize na talagang mula sa hindi ako para dito. And after na mga minamahal, nakarating na nga kami sa Manila, as in lahat ng bagay smooth mga minamahal, walang naging hadlang sa pagpunta namin dito sa Manila. Nandyan, dumiretso ko dito sa banal na gawain, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pag-apply ko niyan mga minamahal, nandyan na, sabi ko sa kanila, wala akong kahit na anong experience mga minamahal, pero talagang sabi nila, walang problema, mag-apply ka na at pumunta ka na dito. And after nun mga minamahal, pero that time, hindi pa dyan natapos ang ating pinakamamahal na Jesus. Pag hindi niya kalooban, talagang hindi. Dahil mga minamahal, yung aking beloved son that time is only 2 years old mga minamahal. Sa puso ko mga minamahal, pag ako nag-apply dito, wala na akong oras na mag-asikaso sa kanya. Kaya lumuhod ako muli sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi ko sa kanya, lumuhod ako muli. Ang sabi ko, hallelujah, lumuhod akong muli. Mahal na Jesus, hindi buong loob ko sa pag-apply na to dahil ang aking beloved son mapapabayaan ko. Ang ating pinakamahal na Jesus, napakabuti talaga mga minamahal. Nandyan yung aking beloved ate dahil may family business kami. Ngunit napakaliit niya mga minamahal. Tindahan lang talaga yan mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamahal na Jesus, grabe kung kumilos mga minamahal. Yung tindahan na yan, ang sabi niya sa akin, ikaw muna yung magbantay dito para naman makapag-asikaso kami mga minamahal. And yung dating tindahan na yung mga minamahal na kumikita ng 3,000 a day mga minamahal. Sa pagtatapat sa ating pinakamamahal na Jesus,
Hindi lang naging 3 times yan, mga minamahal. Hindi lang naging 10 times. Hindi lang naging 50 times. Talagang ginawa na talaga ng ating pinakamamalusus na grocery yan, mga minamahal. Amen. At hallelujah. At ang inyong abang lingkod naman, mga minamahal, yung ina-applyan ko na trabaho, mga minamahal, nagre-range yan yung tinanggihan ko na trabaho, mga minamahal, nagre-range ng 30,000 plus, mga minamahal, sa isang buwan. Sabi ko, Mahal Jesus, walang imposible sa'yo. Basta pagkalooban mo ko ng pagkakakitaan na hindi nagkukulang sa'yo, masaya na ako. Alam niyo, mga minamahal, ilang buwan lang yung kinikita ko na 3,000 na sakto lang sa pangangailangan aking beloved son, minultiply ng ating pinakamahal na Jesus na 3 beses yan. Amen. At Praise the Lord. Glory to God. sa patuloy na hallelujah, at sa patuloy na pagtatapat, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, hindi ako makapaniwala dahil that time, mga minamahal, umuso yung mga online app just like GCash, mga minamahal. Ang ating pinakamamalastos, hindi talaga tayo pababayaan na nasa ibaba lang, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, that time, natuto ako sa GCash, mga minamahal, at pinagkalob ng ating pinakamamalastos yan. Ang limit niyan, mga minamahal, 100,000 at kumikita ako ng, hallelujah, ngunit bagong po na lahat, hindi sa pagtataas ng aking sarili at hindi rin sa pagbababa, mga minamahal. Ang kinikita niyan is 5,000 to 6,000, mga minamahal, sa 100,000. And then hindi basta-basta, mga minamahal, na ipagkakalob yan ang GCash, mga minamahal. Ngunit walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, Mahal na Jesus, walang imposible sa'yo. Dahil naririnig ko yung iba, nasa 150 to 500,000 yung exceed limit, mga minamahal. Ang sabi ko, Mahal na Jesus, walang imposible sa'yo. Nung time na yung, mga minamahal, kailangan mo ng bank account to connect sa GCash, mga minamahal, para magkaroon ka ng ganon. Alam niyo, mga minamahal, pag nasa bakasyon ako, mga minamahal, hindi ko pinapakalaman yung GCash ko. Pero one day, mga minamahal, bigla na lang nag-message yung GCash na yung exceed limit ko, bigla na lang naging 500,000, mga minamahal. And imagine niyo yung 100,000, 6,000 na kinikita times 5, mga minamahal. In a blink of an eye, talagang yan ang kinikita ko. Kulang pa yan sa isang buwan, mga minamahal, lagi nag-exceed. To the point na lahat kami sa aming family meron na at pinag-exceed ng ating pinakamamalisus sa loob ng wala pa sa isang buwan. Kaya grabing pasasalamat ko sa ating pinakamamalisus. Dahil, alam niyo, mga minamahal, hindi lang niya pinantayan yung dapat kikitain ko sa iba, kundi hinigitan pa niya ng, hallelujah, ng sobra-sobra. Hallelujah, kaya grabing pagpapasalamat ko sa ating pinakamamalisus. At pahabol na rin po, hallelujah. Pinapapasalamat ko din sa ating pinakamamalasus ang himala niya sa aming buhay. Dahil nitong last na grabing super typhoon sa aming lugar, mga minamahal, sa lugar namin, mga minamahal, kami yung isang bukod isa pa sa pinakamay maliit na bahay sa lugar namin. Kung tutusin, parang kubo yan, mga minamahal. Ang ating pinakamamalasus, hindi kami pinagkalooban for 15 years ng sariling bahay dito sa Manila. Yun pala, mga minamahal, ang balak niya, mga minamahal, hindi niya kami pagagastusin ng sobra. Instead, binigyan niya kami ng napakaraming sanglatira na bahay, mga minamahal. Siyempre, hindi namin kayang tirahan lahat yun, mga minamahal. Kaya ang ginawa namin, mga minamahal, pinaupahan namin yan. And, mga minamahal, yung bahay na yan, wala na kami problema sa pagrerenta ng bahay at nagkumikita pa kami ng sobra-sobra mula sa ating pinakamamalisus. At pinagkalooban niya at yung maliit na bahay namin sa dako ng Ilocos Norte, mga minamahal. Hindi pala niya kalooban dito, mga minamahal, magkaroon kami ng sariling bahay. Ngunit pinagkalooban niya kami ng hindi man mansyon, pero hindi din ganun kalait na bahay sa aming probinsya, mga minamahal. Hallelujah, na hindi kami nahuhuli sa lahat ng mga kaming kapitbahay, ngunit alam niyo, mga minamahal, bago niya ipinagkaloob sa amin yan, this last nga po na bagyo, mga minamahal, tumama sa amin yung bagyo talaga. Yung mga kapitbahay namin na mansyon na bahay, mga minamahal, talagang tinuklap ng bagyo yung mga hallelujah, mga bubong, mga minamahal. Ngunit yung napakaliit naming bahay, kahit isa man lang na
pako, isang yero, wala siyang tinuklap kahit isa. Mga minamahal, sapagkat sa mga oras na bagyo na yan, tumawag sila sa amin na grabe daw ang bagyo, grabe ang takot nila. Ngunit sabi namin ang beloved Papa, bakit kayo matatakot? Nasa tunay na gawain tayo ng ating pinakamamahal Jesus. Amen. Walang kahit na anong bagyo ang kayang, hallelujah, kayang humarap sa pag-ibig ng ating pinakamamahal Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal, kinabukasan, tuwang-tuwa silang tumawag sa amin mga minamahal na yung mga kapitbahay daw po namin na napakalaking mga tahanan, tinuklap yung bubong, yung sa amin kahit isa man lang, wala man lang pinakalaman ng bagyo na yan mga minamahal. Kaya grabe pasasalamat namin sa ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. At sa aking beloved Son, mga minamahal, ang kalusugan sa bawat isa sa amin dahil pasalamatan ko, hallelujah, sa ating pinakamamahal Jesus. Ang aking beloved Son, there's a time na dumugo yung ilong niya four times sa isang araw, mga minamahal, at sunod-sunod yan na araw. Talagang bilang tao, mga minamahal, nandiyan yung kaba ko. Mga minamahal, nandiyan na pina-check up ko at sabi ng doktor, mga minamahal, ipa-check mo yung dugo niya, baka early stage ng leukemia, mga minamahal. Grabing takot ko, mga minamahal, kaya pina-check ko lahat ng dugo niya. At mga minamahal, that time, habang nag-waiting kami sa result, mga minamahal, talaga nandyan yung pananalangin, pagpupuri, pagluhod, hallelujah, at sa pag-iyak sa ating pinakamamahal Jesus. And nung dumating yung mga minamahal, alam nyo, lahat yan talagang ginawang negative ng ating pinakamamahal Jesus. Praise the Lord. Walong klase ng test, mga minamahal, sa dugo. Talagang lahat yan nag-negative, mga minamahal. At hanggang ngayon, pinagkakalob ng ating pinakamamahal Jesus ang magandang kalusugan sa Kanya, masiglang pangangatawan. Kaya napakarami pang mga dapat pasalamatan sa ating pinakamamahal Jesus. Ngunit maiksi lamang ang oras, mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay mag-aalay ng munting awitin sa ating pinakamamahal Jesus.